Maulang panahon na inaasahan sa kanluran ng Nodo Luzon at ilang bahagi sa kanluran ng Mimaropa, posible pa rin ngayong araw. Extreme Nodo Luzon sa may Batanes Group of Island kasalukuyang nakakaranas ng frontal system rainfall. Nalalabi naman sa katamtaman ang panahon at maaraw at malinsangan pa rin sa Metro Manila. Bagamat may mga forecast na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi sa silangan ng Mindanao. ITCC medyo dissolve muna. At unti-unting pagpaparamdam ng southwesterly trade winds mula sa timog kanluran ng bansa. Mararamdaman na yan ditong May 28 hanggang sa unang linggo ng June 2025. At sa ating weekly na subseasonal range forecast, mukhang ramdam na ang ating habagat. Bagamat yung tsansa na may mabubuong low pressure area o anumang bagyo, uncertain. Pero inaasahang malawakang ulan sa unang linggo at ikalawang linggo by hanggang June 9, 2025, ramdam na sa bahagi ng kanluran ng Nodo Luzon na posibleng maramdaman na rin sa Metro Manila. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 27, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:14 na ng magtatanghaling tapa. Patuloy na madalas ang mga localized thunderstorms nang nararamdaman ng mga taga-extreme Nodo Luzon dahil sa pag-iral pa rin ng frontal system o mayufon, stationary yan. At may mga pagkulog at pagkilat ngayon na umiiral sa iba't ibang panig ng Nodo Luzon bagamat maalinsangan ang panahon pa rin sa halos nalalabi ng Nodo Luzon. Kadalasan ay ramdam ang mga localized thunderstorms sa baybay ng La Union at Zambales at sa silangan naman sa may bandang Quezon Province naman ang umiiral. Patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms din sa kalurang bahagi ng Palawan o Mimaropa area bagamat hindi na masyadong malakasan na ang nararamdamang ulan sa Palawan pero asahan pa rin ang scattered rain showers at localized thunderstorms dyan. Bagamat ang concentration ngayon ng strike probability ay dyan sa may bandang Kalayaan, Group of Island. So ingat po dahil asahan ang malawakan na heavy rain showers naman ang nararamdaman sa inyo. Base naman sa ating Doppler radar imagery, courtesy ng data feed ni Pag-asa, makikita ay hindi masyado accurate ang data feed ng kanilang Doppler pero makikita natin may mga ilang working na may mataas na water vapor sa may bandang Aurora region, yan, sa may bandang Baler, hanggang sa may bandang Camarines Norte. So, expected pa rin ang mga isolated rain showers at may mga localized thunderstorms pa rin nakikitaan kahit na medyo bungi-bungi yung reception ng Doppler radar ni Pag-asa dito sa may bandang Palawan. Pero nakikitaan natin na mataas ang accumulated water vapor dito. So, tsagain na lang muna natin kahit na hindi ganun kapulido ang reception ng Doppler radars nila. Sana nga ma-upgrade na ni Pag-asa yung ating mga Doppler radar sa bansa para naman sa mas maganda at suitable na representation natin at lalo na sa pagmamonitor natin ng mga rain showers po. Importante kasi yan, yung Doppler radar na yan, mas importante kasi yung namomonitor natin araw-araw para yung galaw ng water vapor o precipitation ay titingnan natin, nababantayan natin saan ito papunta or yung unang magiging buhos ng ulan sana. So sa ating lightning detection system, nasa 224 ang kasalukuyang total lightning strike sa amin sa Caloocan. At nagiging makulimlim ngayon dito sa amin sa Caloocan. At base sa ating CCTV snapshots ay makikita medyo gloomy kami rito ngayon. At malamang dulot siya ng medyo nagre-reaccumulate ng mga kaulapan dito sa bahagi ng Nodo Luzon na umaabot ngayon dito sa bahagi ng Metro Manila. Hopefully pumasok po ang 20% na ulanin kami dito. Dahil grabe talaga ang naging alinsangan namin ng mga karang araw. At ilang araw na naman kami hindi na naman inuulan dito sa Caloocan. Probably siguro sa Quezon City o bandang Rizal, medyo inuulan-ulan sila dyan. Dahil medyo mas mataas ang saturation ng precipitate rate sa kanila kumpara dito sa amin sa kanluran
especially dito sa malapit ng Manila Bay, dito nga po sa Caloocan Grace Park. Sa lowest temperature na natala na aking weather station kaninang 5:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.9 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang init sa amin, 34.8 degrees Celsius. Ang naitala namin kahapon ng tanghaling tapat ito, 12:59 PM. So, alam na natin na mataas ang aming heat index pa rin, 48.5 degrees Celsius, ang aming init pandama sa amin sa Caloocan kahapon. Despite na kung titingnan natin ang heat index forecast ngayong araw, ay wala pa kaming latest update ng heat index. So kung titingnan natin yung inaasang forecast, ay mataas na naman ang forecast sa amin. 46 degrees Celsius yung aming init pandama. So grabe ang magiging heat index na naman daw sa amin. Pero tataas yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna daw ng hapon. So dito sa amin sa Caloocan ay expected pa rin ang napakataas na heat index natin, ha. So wag masyadong magbibilad din. Importante po ang tubig pa rin kahit na magjujun na o halos magtatag-ulan na. Wala naman sa mga ilang selected area sa bansa ang inaasahang heat index, lalo na sa Ilocos sa norte. 42 degrees Celsius po ang forecast sa inyo dyan ngayong maga o ngayong magtatanghaling tapat. At mukhang yan na ang pinakamataas sa inyo hanggang ngayong 12 o'clock po yan ng tanghali. Sa Tuguegarao naman, ang inaasahang heat index sa inyo dyan ay 42 degrees Celsius po. At yan na rin ang inaasahang pinakamataas ninyo ngayong maghapon. Pero sa Santiago, Isabela, ay 40 degrees Celsius po ang inaasahang heat index sa inyo dyan. Pero mas tataas pa yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. So, asahan pa rin ang mainit na panahon. Despite na medyo overcast ang magiging panahon natin dyan maghapon. Sa bahagi naman ng Dagupan, or area ng Pangasinan, inaasahang heat index sa inyo, mas mataas, ha, 45 degrees Celsius din. At aabot pa yan hanggang sa napakamaalinsangan, 48 degrees Celsius, mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon, despite na may mga forecast of localized thunderstorms. So, kung posibleng pumasok ang forecast na yan, napaka-danger po ang status, kaya wag masyadong magpa-dehydrate din. Grabe ang init ng init na heat index sa inyong lugar dyan sa Pangasinan. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, 43 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang forecast ng heat index. Pero aabot pa yan ng 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So halos kapareho dito sa Metro Manila. Sa Batangas area naman, ang inaasahang heat index ninyo sa inyo dyan, forecast, 46 degrees Celsius po. Grabe rin ang init. At aabot pa yan sa mas mataas na hanggang 47 degrees Celsius. At tuloy-tuloy yan, starting 12 o'clock ng tanghali hanggang alas 2 daw ng hapon yan. Sa San Jose Occidental Mindoro, well, ay nasa 45 degrees Celsius pa rin despite na may mga localized thunderstorms ang mataas na forecast sa inyo dyan. At yan na raw ang inasahang pinakamataas sa inyo ngayong 11 hanggang 12 o'clock yan ng tanghali. 45 degrees Celsius na ang pinakamataas. So matindi pa rin ang alinsangan sa inyo. Kaya hopefully ulanin din kayo dyan. Sa Central Visayas naman sa Cebu ay 39 degrees Celsius po ang kasalukuyang mataas na heat index forecast sa inyo dyan. Pero aabot pa yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So mataas man, nasa extreme caution pa rin tayo niyan or halos magde-danger, pero at least kontrolado naman kahit papaano. Hindi gaya sa amin sa Luzon. Sa Mindanao naman, sa Davao ay 38 degrees Celsius po. Extreme caution po ang forecast sa inyo dyan. At mukhang yan ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon. So walang masyadong magiging problema. Dahil inaasahan pa rin daw ang maulang panahon sa inyo sa Mindanao o sa Davao City. Zamboanga Peninsula, sa may Zamboanga City, mababa rin, 39 degrees Celsius po ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon na heat index po. Yan ang pinakamataas sa inyo. Ngayong umaga hanggang mamayang hapon na yan. Dire-diretso hanggang alas 2 yan ng hapon. So mas mabababa ang heat index ng mga nasa Mindanao kumpara sa amin sa Luzon. Kaya dito sa parte pa ng Luzon ay wag pa rin masyadong magbibilad despite na may mga forecast na tayong madalas na may mga pagkulog at pagkidlat, especially sa hapon sa gabi, lalo na sa may bandang west portions ng Luzon hanggang bahagi ng Mimaropa area. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, nanguna pa rin. Oh, hindi na Tuguegarao. Kala ko Tuguegarao. This time, Subic Bay po ang may pinakamataas na naging temperatura in past 24 hours, 37.2 degrees Celsius po
ang naging highest air temperature sa kanila. So makapangalawa lamang ang Tugigaraw. Yes, 36.8 degrees Celsius po ang Tugigaraw. So nanguna this time ang Subic Bay na may 37.2 degrees Celsius. Grabe po talaga naging alinsangan kahapon. Kaya pati dito sa amin sa Caloocan, talagang grabe ang alinsangan. Hanggang naiya nga po, umabot ng 36 degrees Celsius po. According dito, pang-5 ang naiya po. So kung sa amin sa Caloocan ay halos pang-6 lang kami na may pinakamataas. So halos 35 degrees Celsius lamang ang naging air temperature namin sa Caloocan. Sa lowest temperature naman, stationary lamang sa Baguio, 17.4 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. At sa Inulan naman ang Infanta Quezon, nakaramdam sila ng buhos ng ulan, 55 mm ang total rainfall. Until now, wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa amin sa Caloocan since nung ilang mga nakarang araw pa. Well, tingnan natin kung anong araw kami huling inulan sa Caloocan. Well, kung titingnan natin dito, huling inulan kami mga May 17 pa. Then, starting May 18, wala na kaming naging pag-ulan tuloy-tuloy yan hanggang kahapon nga po yan. So, grabe. At inulan na nga kami noong May 17, konti lamang at mahihina lamang ang naging buhos ng ulan sa amin sa Caloocan. So, sana medyo ulanin kami dito para at least maibsan man lang ng konti ang grabing init at alinsangan. Sa outside humidity, well, moderate tayo, 73% at tumaas ito ng 3% since last hour. Medyo alanganin na mataas o hindi gaano kataas ang ating atmospheric pressure, 1,009 hectopascals, and steady ito since last hour. Pero kung i-double check natin sa isa nating aparato, sa ating air quality monitoring, then meron ding thermal and hydro yon. Double check natin kung ano ang atmospheric pressure din. 1,007 hectopascals naman dito, meaning medyo thunderstormy ang indicated sa isa kong aparato. So mapapansin natin alanganin na mataas at alanganin hindi ang ating atmospheric pressure ngayon. So posibleng may mga localized thunderstorms malapit dito sa Metro Manila. So since steady ito since last hour. High tide, low tide status, maximum high tide po tayo ngayon. So tingnan natin kung mataas ba magiging alon gamit ang ating sea level sa ating tides and monitoring. 1.3 meters po ang kasalukuyang taas ng sea level. So delikado po sa mga maliligo ngayon na mga chikiting dyan sa pangpang ng Manila Bay. At sa silangan naman ay ingat naman sa magiging dala ng alon po. Dahil bukod sa malalim ang ating sea level, baka matindi naman ang dala ng gale force winds na magdudulot ng delikado. Lalo na sa mga maliliit na mangingisda. Well, kung titingnan natin ang ating global assessment monitoring sa significant wave height, kung magiging maalon ba tayo ngayong araw. So kung titingnan natin dito, wala pa rin tayong inaasahan na matinding alon. Makikita natin dito, medyo kalmado pa rin ang ating karagatan. So ingat pa rin sa dala ng easterly trade wind na magdadala ng gale force winds sa bansa. Yan, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Yun lang ang pag-ingatan natin so far. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM ay dinasang lulubog ito mamayang 6:20 PM. At new moon po tayo, so wala tayong marireport kung anong oras at moonrise and moonset. And zero, illuminated naman ito. So after na lamang magkaroon ng crescent moon uli, magkaroon ulit ng moon crescent. Tsaka na natin yan i-report. So sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, well, magiging maulap daw ang ating hapon. So ngayong tanghali, medyo clear skies daw or partly cloudy. At nakikita nga dito maaraw sa amin. So baka sa hapon magiging maulap daw ang ating maghapon. Tsansa ng pag-ulan, 20 to 23% lamang. So probably isolated rain showers sa mamayang hapon. Sana pumasok ito. So bukas, ganun din maulap ang ating panahon. At may mga localized thunderstorms daw ang posibleng maganap bukas ng Miyerkules. Ngayong araw nga lang, may mga localized thunderstorms na tayo. So, posibleng mas malapit ito or maaring maapektuhan ang Metro Manila bukas sa Miyerkules. So, aalamin natin dahil ang tsansa na pag-ulan bukas, 74%. Mas mataas kumpara ngayong araw na 23% lamang. So, tingnan po natin. Pero, manatiling partially cloudy tayo ngayong maghapon, ngayong Martes. At bukas, overcast at may mga tsansa daw ng pag-ulan. So, tingnan na lamang natin.
Highest and lowest temperature expected, 36 to 37 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. Sa ngayon, wala tayong intertropical convergence zone dahil base sa ating actual satellite imagery ay wala tayong malawakang ATZZ sa silangang parte ng Mindanao. Yung tropical wave lamang ang nandiyan sa may bandang Palau. So, hindi naman ATZZ yung nakikita natin. At yung surface trap dito sa may bandang kanluran ng Palawan ay bunsod lamang yan na remnants nitong si 91W pa rin, na which is aktibo pa rin siya as invest monitoring. Pero wala tayong embedded ITCC ngayon. Medyo dissolve si ITCC. So, sa bagay, madaling araw lamang ito ni Report Bukasa. So, probably dissolve na si ITCC ngayong umaga. Dahil wala naman tayong nakikitaan so far base sa ating huling satellite imagery. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, kung titingnan natin yung epekto ng water vapor pa rin na kung saan ang area na uulanin, makikita natin ang kanluran ng Palawan at ilang bahagi ng Mimaropa ay magiging mataas pa rin ng water vapor. Bagamat, hindi na gaano kalakasan na magiging buhos ng ulan sa Palawan dahil ang sentro na ngayon ni 91W, since nasa labas na siya ng ating PAR, ay mas uulanin ang bahagi ng Kalayaan Group of Islands at yung mga isla natin dyan na pinag-aagawan pa rin natin. Kasabay ang China ay makakaranas kayo ng moderate and heavy rain showers dyan. So ingat po kung may mga Pinoy tayo dyan na nagbabantay at naglalayag. Kung titingnan natin na heavy rain potential ay malawakang heavy rain showers. Tingnan natin mag-load po yung ating animation ng heavy rain potential. Ayan, makikita po ang mga isla natin ay may nakakaranas ng mga heavy rain showers. May mga ilang kaulapan lamang iira sa Palawan, so may mga ilang cluster lamang na magiging maulan ang parte ng Batara sa Balabac, Puerto Princesa, at mas maulap ngayon din sa may bandang Cuyo o Coron, at ilang parte dyan sa El Nido, pababa na San Vicente at Rojas. So ingat po kung sakaling biglang magkaroon ng mga light to moderate showers. Magdala po ng payong, importante po yan. At sa may bandang kaluran naman ng Lower Luzon, medyo overcast and gloomy tayo ngayon dyan sa Zambales at ilang bahagi ng Pangasinan at La Union dahil may mga frontal system o yung mga ilang remnant dulot po ng frontal system ang umiiral dyan sa extreme Lower Luzon. Yan, nagpapang-abot ngayon sa may Batang Batanes, Cupok Island. At yung ibang mga remnants na mga trough, yan, yung mga trough cluster na yan ay umaabot sa may bandang kaluran ng Lower Luzon, kaya nagiging maulap kayo ngayon dyan. Despite na mas maaraw pa rin at humid ang panahon, medyo magiging kontrolado ang tinding direct sunlight ninyo dyan dahil medyo maulap tayo dyan at asahan ang mga isolated rain showers lalo na sa silangang parte ng Lower Luzon, especially sa may bandang Isabela, Aurora region mula Kasiguran hanggang Baler na nakakaranas din ng mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers dyan sa may bandang Baler, Aurora. Ingat na lamang po kung sakaling biglang magbaha. Ingat din sa mga taga Batanes Group of Islands dahil heavy rain showers po ang umiiral sa inyo dyan, bunsod ng stationary front na patuloy na nagpapaulan dyan. Pero mula sa bahagi nga po ng Central Luzon pababa mula Mountain Province hanggang Tarlac, San Jose at Nueva Ecija, magiging katamtaman ang lagay ng panahon. May mga ilang part dito sa mostly cloudy pero mas maalinsangan pa rin ang lagay ng panahon natin. Kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Magiging kontrolado lang ang tinding init dahil medyo magiging maulap ang ating himpapuwirin ngayong maghapon. Ganon din sa may bandang Mindoro. So medyo height humid tayo pero medyo magiging makulimlim o maulap ang ating himpapuwirin. Kasama na ang bahagi ng Southern Luzon sa may bandang Bicol region. Makikita ang mga part dito sa mostly cloudy ang umiira sa may bandang Camarines Norte and the rest ng Camarines Sur. Mula Naga na yan, Iriga hanggang Sorsogon na po yan. Bagamat ang tsansa na pag-ulan maliit din sa inyo, pero ang isolated ay magpapang-abot yan hanggang sa may bandang Catanduanes po, Iriga at dyan sa may bandang Naga. The rest ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate, magiging part dito sa mostly cloudy din tayo dyan. Asahan din ng mga isolated rain showers na mamahihin at katamtamang pag-ulan. Sa may bandang Visayas naman, bagamat nagiging moderate na ang kanlurang bahagi ng Visayas, pero partly cloudy and overcast and gloomy rin ang iiral sa inyo dyan. Bagamat mataas din ng bagya ang humid o hot humid sa inyong panahon dyan, pero magiging control din dahil medyo mga mauulap ang ating himpapuwid ngayong maghapon sa buong kanluran ng Visayas. Sa Eastern Visayas din, may mga ilang partly cloudy rin ang umiiral, lalo na sa may bandang Eastern Samar ng Borongan hanggang Oras po yan. The rest, medyo moderate ang ating panahon na magiging mas maaraw po tayo dyan sa the rest ng Eastern Samar region at Leyte. Pagdating ng hapon, may mga forecast po kayo ng mga isolated rain showers pero mga mahihin at katamtamang
mga pag-ulan lamang yan. So wala tayong magiging komento para makontrol po ang tinding init. Pagdating naman sa mga Mindanao, bagamat moderate na rin ang panahon sa lalalabi ng Mindanao, pero asahan ang mga clusterized na moderate and heavy rain showers sa buong silangan nito, kabilang na ang Surigao region and the rest ng eastern part ng Surigao del Sur hanggang Davao de Oro yan. Kasama na ang ilang parte ng Davao Oriental, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw po ha. Moderate to some heavy rain showers po ang mas mararamdaman ninyo ng mga taga Surigao region. So ingat po at iwas na lamang kung bigla ang bumusang ulan, posible ang mga biglaang flash floods. Katamtama naman ang iira sa buong bahagi ng Davao region mula Davao del Norte hanggang dyan sa may bandang Davao Occidental, Sorsogon area and the rest ng sentro ng North Cotabato hanggang Bukidnon. Isolated lang din ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ang naka-forecast, pero generally katamtaman at mostly nagiging fairly weather ang halos buong Sorsogon area at central ng Mindanao. Pagdating naman sa bahagi naman ng Lanao del Sur, papasok na ng Lanao del Norte and the rest ng Zamboanga Peninsula, magiging maulap na po ang inyong panahon. Asahan din ang mga isolated rain showers at mga potentially localized thunderstorms, lalo na sa mga afternoon rain showers natin sa may bandang dulo ng Zamboanga City, maging sa mga isla ng Basilan at Hulu-Sulu. Bagamat hindi kagaya ng mga nakarang araw na madalas heavy rain showers at binabaha kayo, ngayon at least medyo kontrolado ang buhos ng ulan dahil humina o na-dissolve muna yung daloy ng ating intertropical convergence. So wala po tayong ITZZ ngayon, ayan o, wala. So napaka-clear ang ating himpapawid ngayon dyan sa buong south ng Guam. Wala masyado tayong extension ng ITZZ so far, kaya wala tayong inaasahan na malawakang ulan. Bagamat mga cluster na mga isolated rain showers na nabanggit natin sa silangan at kanlurang bahagi ng Mindanao. So generally, moderate ang kadalasan at mga partly cloudy to some mostly cloudy ang madalas na iiral sa buong bansa. Pero matuloy pa rin tayo na makakaramdam ng maalinsangan na panahon, kabilang na ang Metro Manila and the rest ng Visayas at Mindanao. Magiging maulap lamang talaga ang halos maghapon natin. At ang mga maulan naman, mas ramdam sa mga kanluran ng Nodal Luzon at extreme Nodal Luzon area. So silipin ulit natin yung status itong C91W. Halos wala na po itong significant na magde-develop dahil more than 54 hours na po na natiling stationary lamang na invest itong C91W. So habang bonabaybay nito o nasa may bandang kanluran nito ng ating bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayan, kitang-kita po. Pero walang pagbabago sa kanyang significant development. So anytime na lamang ay i-dissolve na lamang yung aalisin sa ating tropical cyclone sector anytime. At makikita nga po natin dito sa satellite imagery nga rin ay halos sa pestrap lamang ang nag-accumulate. Pero yung upward low convection ay nanatiling napakaliit lamang. Ayan o. Epekto lamang ang pag-ulan, dalala pa rin ang frontal system, yung stationary dyan na frontal system. At yung epekto ni 91W ay halos hindi na nararamdaman. So, malamang anytime ay maaring alisin na lamang yan within 48 hours siguro ng aking tropical cyclone sector. Pero yung epekto nito ay hindi naramdam sa bandang Palawan o ilang kanlurang bahagi ng bansa. Mga typically na mga scattered rain showers lamang ang iiral. So, yung forecast nito ay nakataas pa rin na maaring kumilos ito pa Vietnam at magre-recover ito pataas. And then sasabay ito sa frontal system within 72-hour period po yan. Pero dito sa actual ay halos hindi naman ganun ang ipinapakita dito. Well, tingnan na lang natin hanggang sa mawala yung pagtataas bilang invest itong C91W. So, hindi natin masasabi pa rin o significant na magiging active na low pressure area ito. At since nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, malayo nang maapektuhan ang halos kalupaan ng bansa. Yan. So, natiling insignificant at wala talagang pagbabago sa kanyang wind speed. 1,008 hectopascals ang kasalukuyang atmospheric pressure nito as of 11:45 AM po. So, yun po. Hindi kagaya sa ibang location, gaya na lamang dito sa may bandang malapit sa may India, ay mataas po. Mataas na, nasa high probability na maging tropical depression ito dahil ang atmospheric pressure niya 1,000 hectopascals na. So, sa atin sa Pilipinas, pasok na yan as tropical depression category kung tutuusin lang. Yan. Pero wala ring nakikitaan na forecast sa ibang mga ensembles. Walang nakikitaan na ensemble of forecast itong binabantayan na Invest 94AI o Indian Ocean Source. Yan. So, pero indicated na siya as tropical depression.
So, yun lamang ang ating kasalukuyan na status nitong si 91W at napakababa lamang na magiging tuluyang maging bagyo po yan. Kung pagbabasin naman natin ng global assessment monitoring natin at makita na rin natin yung global spectral model kung lalakas na ba itong si habagat o southwest monsoon natin sa mga susunod na linggo. Dahil typically pagka magandang katapusan, nagpaparamdam na talaga yung ating mahinang habagat. Well, una sa ating West Pacific Basin, napakataas na po yung probability niya, 40%. Yan, itong nandito sa may bandang India. So, probably tropical depression na yan sa kanila. Pero sa Pilipinas, natiling negative tayo na may binabantayang anumang sama ng panahon. Pataas pa rin yung horizontal probability, yung convection, yung convergence dito sa may bandang Thailand at Vietnam. Kaya mataas pa rin ang surface trough development niyan o yung low pressure area hanggang Hong Kong at Northern Taiwan. Kaya madalas, ang frontal system nagdadala ng malawakang ulan sa area na yan. Yan. Pero sa Pilipinas, wala tayong inaasahan na may binabantayang bagyo. At wala naman sa ating global spectral model, makikita natin itong katapusan nga po by May 28 to 30. Yan, makikitaan po natin yung pagdaloy na ng mahinang habagat. Yan, mahinang-mahina pa lang to. So halos hindi pa natin gaano mararamdaman yan. Pero yung mga development of surface trough, madalas na natin makikitaan yan sa kanluran ng bansa ha. So anytime, pwede nang magkaroon ng malawakang ulan sa kanluran ng Luzon kasama ang Metro Manila. At kitang-kita na natin yung daloy ng southwesterly trade winds. Ayun o, galing sa timog kanluran ng bansa. By dumadaloy na southwest monsoon. Pero mahina pa lang yan ha. Yan. So sumasabay pa lamang siya sa jet stream ng frontal system. Pero manipis pa yan. At sa mean sea level pressure kung titingnan natin ay wala pang significant na aktibong low pressure area tayong binabantaan. Maging si 91W ay hindi halata o hindi man lang kitang-kita dito sa ating mean sea level pressure na pinapakita. So negative talaga na may mabubuo o binabantayan tayo pagpasok ng June. At wala naman sa ating computer generated tropical cyclone monitoring natin sa iba't mga weather agencies, makikita po yung frontal system at yung pag-iral nga po ng dahan-dahan ng mahinang habagat dito sa Timog Kanluran. At kasabay pa rin ng frontal system, nagdudulot na po ng mga water vapor sa kanlurang bagay ng Northern Luzon. At pagpasok nga po ng huling linggo ng May at pagpasok ng unang linggo ng June, makikitaan na mukhang uulan-ulanin na ang kanluran ng Northern Luzon. At didiscuss natin yan, papakita natin yan sa ating Genesis na mataas na maapektuhan nga po mostly ang kanluran ng Northern Luzon. Kay SMWF ay nanatiling significant at frontal system lang din nakikitaan natin dito. So makikita natin ang kanluran ng ating bansa sa Northern Luzon, masado ng mataas ang saturation na ng water vapor, madalas tumataas na. Kaya be ready po dahil mararamdaman natin ng unti-unti ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila area. Pagpasok po yan ng June ha. At kay Nabjem, makikitaan natin dito, medyo ramdam na ang southwest monsoon kay Nabjem. Ayun o. At makikitaan dito na maulan ang bahagi ng Zambales, Dagupan, La Union, at ilang parte sa Bulacan at Metro Manila. Dito makikitaan ng mataas ng buhos ng ulan. No? Huling araw na, 2 araw yan ng May, then pagpasok po ng unang linggo ng June. Ayun o. Malawak ang ulan. Dito ay pulido ang southwest monsoon na. Ayon yan kay Nabjem, pero hindi naman nagkakatugma sa ibang mga weather agency, so hindi pa natin ni-ruled out na mangyari agad-agad dyan. Mangyari lamang yan, dahan-dahan lamang, habang nagta-transition yung unti-unting pagpapalit po ng ating klima. Yan. At mula sa ating weekly tropical cyclone probability o yung subseasonal range forecast natin, yan sa latest output, ang range nito is May 26, kahapon po yan, hanggang June 2, 2025 po yan. Makikita natin ang pag-iral ng mahinang habagat ay ramdam na sa timog kanluran ng bansa. Yan. Naglalaro 10 to 20% pa rin ang maapektuhan o probability na maapektuhan yan, ang strike probability, kabilang na ang kanluran ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. So, kung hindi man ito tropical cyclone, yung dala na ulan, makikitaan natin magpapaapekto na yan sa bahagi nga po na Ilocos Norte at ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon. At dito nga, abot nga hanggang bandang Cagayan Valley. Bagamat 10 to 20% lamang ang tsansa na maapektuhan yan.
Pero at least may idea na tayo kapag nagkaroon na tayo ng unti-unting paglakas ng ating habagat o hanging habagat sa kanluran ha. So medyo prepare na tayo. Apektado din ng Palawan, bagamat 5 to 10% lamang ang tsansa na maapektuhan sila ng strike probability dyan. At makikita ang natiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. By second week naman, by June 2 to June 9, kung titingnan natin dito, yan, i-load po natin para may idea tayo hanggang sa susunod na unang linggo ng June. Makikita natin dito, very improved na po yung saturation ng southwesterly trade wind at nagdadala po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na. Especially dyan sa may bandang Northern Luzon, sa kanluran, at maring umabot na rin yan sa may bandang Metro Manila. So mukhang madalas na tayong uulanin nito pagpasok po talaga ng June. Kabilang na ang Metro Manila at kanlurang bahagi ng Zambales. So maliwanag lamang dito sa second week natin. So by June 9 po yan, hanggang June 9 po yan, ay mukhang mas madalas natin uulanin dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon at maaring madamay ang Metro Manila at ilang parte ng Batanes Group of Islands at dyan sa may bandang Cagayan Valley region. Dahil nga po sa magsasama po yung frontal system, may front at sasabay na rin ang unti-unting accumulation ng southwesterly trade wind dito na magdadala yan ng ilang maulap at maulang panahon. So yan po yung ating segment. Base naman sa ating tropical cyclone strike probability para ngayong araw, ang validity niyan ay may hanggang May 29, 2025 po ng 8 PM. Pakita natin ang tsansa ng magkakaroon ng aktibo itong C91W na tiling nasa 30% chance lamang. So, since 30% lamang na chance siya na magiging aktibong bagyo o low pressure area, pero yung strike probability na dala ng magiging ulan nito, maapektuhan na lamang sa may bandang silangan ng Vietnam area at hindi naramdam sa kanlurang bahagi ng bansa. So malinaw po yan ha, within T72-hour period po yan by May 29 at hanggang May 30 naman, extension ay magkakaroon na ng ilang maulang parte sa may bandang Northern Luzon, extreme Northern Luzon. So mga localized thunderstorms po yan. Apekto ng strike probability around 10%, mga 10% po ang maapektuhang lugar sa extreme Northern Luzon. So kung pumasok man yan, probably mga localized thunderstorms po yan. At unti-unti ng mga pag-uulan na. So medyo magiging madalas-dalas na yung magiging pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Na senyales, malapit na ang pagpasok nga po ng tag-ulan natin, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala sa ulat lindol mula kanina kagabi o eksakto 12 o'clock AM merong mga at least mga moderate na mga pagyayinig. Kagaya na lang nito kaninang eksakto 12:04 o 05 AM ng madaling araw. Medyo may magnitude 4.0 tayo at ilang mga siguro mga around magnitude 3 ito na pagyanig. Kaninang alas 4:57 o 5:58 AM around. At kaninang 9:02 AM merong long period na seismic na detect aking seismometer. So meron sa loob ng Pilipinas at meron din sa labas ng ating bansa. Well, tingnan natin sa data feed ni PBox mula kaninang madaling araw. Meron nga, ayan, dalawa. Eksakto 12:03 AM yan. Ayan, nakita nga natin. Na-detect na aking seismograph. Yan ay sa bandang northeast ng Aroroy, Masbate. Magnitude 4.3 ang eksaktong magnitude dito ayon sa short period ni PBox at may lalim lamang na 6 km ang lalim. So napakababaw kaya naramdaman sa amin sa Caloocan. Sumunod naman na another magnitude 4.3 din sa may bandang Governor Honoroso na naman. Southeast yan mismo. So nasa lupa ito ng Davao Oriental. May lalim na 61 km epicentral o focal length. Magnitude 4.3 po ito. So malamang intensity 3 ang naramdaman dyan sa bahagi ng Luban, Davao Oriental sa Governor Honoroso. Hopefully walang nagkaroon ng mga crackings at mga ilang small damages ang mga structural dyan. And after nyan ay wala namang sumunod na malakas na paghinib. Bagamat medyo meron kaming naitala kaninang 4:58 siguro ito. Malamang mas malapit dito sa amin. Tingnan natin ng madaling araw, mga bandang 4:11. Ayun, 4:11.
AM. Magnitude 2.5, pero Surigao del Sur to malayo So, hindi natin alam kung saan yan. Kung ano yung pagyanig na ito. Kung ito ba ay local earthquakes lang. Kasi medyo may closer earthquake na na-detect. Since hindi na ito kaninang 4 AM o 4:58 AM, walang nai-record dito si PBOX ng 4:58 AM o mga around 4:57, 4:58 AM. So, ayun, meron. Sa General Nakar, Quezon, magnitude 3.2 na may lalim na 7 km. Ayun, kaya na-detect sa amin sa Caloocan yung maliit na pagyanig na ito. Meron nga sa may Quezon Province. Ito yung sa General Nakar. Ito yung sa bandang Mindanao. Yan, sa may Governor Generoso. Masbate. Sa may bandang Masbate at ito naman sa may bandang Governor Generoso. So, yun po ang malinaw dyan mga folks. Hopefully, walang nagkaroon ng ilang cracking sa inyong mga paligid. Bagamat mahina lang ito, magnitude 3.2. Kaya lang napakababaw. Kaya intensity, at least intensity 2 ang naramdaman sa paligid ng General Nakar, Quezon Province po. Yan. At since marami-rami na rin ang mga pagyayanig, at mula kahapon, tingnan natin yung historical earthquakes natin kung umabot ba ng 900 mahigit na. Dahil halos may 4 na araw pa para matapos ang month of May. Tingnan natin kung aabot pa ng 1,000 ang total earthquakes nito. So far, nasa 903 earthquakes na po o total earthquakes tayo. Ngayong month of May, 863 dito is magnitude 2.0 pataas. 38 sa magnitude 4.0 pataas at 2 sa ating magnitude 5.0. Bagamat mukhang aabot sa 1,000 o mahigit ang total earthquake count natin, pero mukhang pinakamababa ang maitatala natin na magnitude 5.0 pataas. Hindi kagaya ng mga nakaraang buwan, gaya na lamang noong April, kung babalikan natin, mas marami po ang naitalang mga magnitude 5.0. 8 ang naitala natin last month na magnitude 5.0 at nagkaroon pa nga tayo ng isang magnitude 6. Ayan sa may bandang Sarangani, Davao Occidental yan. Magnitude 6.3 siya. So mukhang lalabas ang month of May natin ay mukhang magiging pinakakonti ang maitatalang magnitude 5.0 at wala tayo o posibleng wala tayong maitatalang magnitude 6.0. However, wala pa, hindi pa tapos ang month of May, mayroong pang mahigit sa 4 na araw para tuluyin natin magkaroon ng conclusion kung ang May ba ang may pinakakaunting magnitude 5.0 ngayong taon. So, tingnan na lamang po natin mga folks at baka bago matapos ang May 31, baka biglang may dumating o sumulpot na mga malalakas na pagyanig. Bagamat mas marami na ang cluster ng pagyanig sa bandang Timog Silangan ng Mindanao, ingat pa rin po mga folks. At sa Northern Luzon naman, ang bahagi naman ng bandang Ilocos Region ay may tumataas na rin na cluster ng mga pagyanig. At after nga po na nagkaroon nga po ng isang magnitude 5 dyan sa may bandang Luna, La Union, ay maging mapagmatsyag po tayo dahil tipid pa rin ang malalakas na mga pagyanig natin ngayong month of May So maging mas alisto pa rin tayo. Huwag natin babaliwalain yan. At huwag din tayong magdiwang kung kakaunti lamang ang malalakas na pagyanig ngayong month of May dahil baka sa susunod na buwan mas malalakas naman na pagyanig ang bumulaga sa atin. So, mas lalo tayong mag-prepare kapag ganito katipid ang mga pagyayanig sa bansa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, May 27, 2025.
dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 27, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga, lalo na't may kakapasok lang na pagyanig na isang magnitude 4.9 dito sa silangan ng Linucan, General Nakal, Quezon. So intensity 3 po ito, so inaasahang naramdam yan ng mga taga Quezon Province hanggang Laguna ha, at Quezon City. Sundin natin ang ating procedure, duck, hold and cover lamang po, lalo na sa malapit sa epicenter dyan sa General Nakar, Quezon. So ingat po ha mga folks, kapapasok lamang po ng pagyanig na yan. Eksakto 12:17 PM po yan ngayong tanghali. So visit lamang sa ating website sa gusto malaman na rin ang pinaka-dynamic events mula sa ating weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po, magandang tanghali na po sa ating lahat.